Yun. Bakit mahal na araw lang testingan ng gamit at anong paliwanag natin sa pasyente kapag napagaling natin ang pasyente? Ano bang sasabihin natin sa pasyente pag napagaling natin sila at bakit tuwing mahal na araw lamang yung testingan? Ito katanungan ko yan, nabibigyan natin kasagutan. Tara, sasabihin natin sa pasyente, tara! Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Hepeng agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yeah! Yun, mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless at more blessings sa inyong lahat. Yun, may katanungan nating kaagimat ay kung saan daw po, kung ano sasabihin natin sa pasyente pag napagaling at bakit tuwing mahal na araw yung testingan. Dalawa po itong katanungan niya. Ayan po ang kanyang katanungan. Excuse me po, Mike Enriquez. Yung mga kaagimat sa kanyang katanungan, syempre, unahin muna natin yung testing at tuwing mahal araw. Actually, ito napaliwanag ko na rin dati. Alam niyo mga kagimat, ang mahal na araw kasi, ito yung pagsasama-sama din ng mga tingero at manggagamot. So, hindi naman po every mahal na araw lang po nagtetestingan. Tsaka kagaya namin sa aral ng Team Happy Agimat, usually kasi hindi naman tayo mahilig sa testingan. Oo. Pag nagtetesting tayo, nag-iimbitahan lamang, naimbitahan tayo. Hindi lang po mahal na araw, may ibang araw po nagkakaimbitahan, nagkakayakagan, may friendly testingan, may subukan talaga. Ngayon po, yung mahal na araw po, ipapaliwanag ko sa inyo, iyan po ay nagkakaroon po kasi, iyan po yung parang reunion ng mga tingero at mga manggagamot. Nagkakaroon parang reunion, nagsasama-sama yung mga tingero at manggagamot upang magpakitahan ng mga himala na kaya na nakakapagpagalo sila ng mga orasyon sa mga gamit. Hindi po talaga mahal na araw yung talagang kahit anong araw po pwede mag-testingan. Nagkakataon lang po na may mahal na araw, every mahal na araw, meron pong testingan. Okay? Yun po yun, no? Parang reunion na po namin mga tingero at manggagamot na magkasama-sama kami. Siyempre, pag nagkasama-sama tayo, palibasa pares tayo mga tingero at manggagamot, nagkakatestingan tayo ng mga gamit. O, yun lang po yun, no? Parang reunion po. Tsaka, yan po kasi yung paggunita po kasi talaga yung mahal na araw kasi paggunita po talaga yung pananalangin natin, pagpapasalamat sa Diyos Ama. Yun naman talagang hangarin natin. Ngayon, ginagawa kasi ng mga tingat mga gamit, diyan talaga nagpo-focus talaga ng mga dasal karga kasi yung presensya po mas malakas. Okay? Yung isang katanungan naman ni Kuya about dito sa pasyente, no? Paalala ko lang po kung kayo agi sa araw namin, skip lang po kayo para hindi kayo kainin ng negatibo. Okay? Ngayon, yung sa part ng ano sasabihin sa pasyente pagka ginumot natin na pagaling. Usually mga kagimat, lagi ko sinasabi sa pasyente, hindi po ako nagpagaling sa inyo. Ang nagpagaling sa inyo, pananampalataya nyo sa tatlong persona. At ang nagpapagaling sa inyo, siyempre, nagbibigay ng kagalingan ang Diyos Ama sa pamamagitan ng ating daan at katotohanan patungo sa Ama na si Jesucristo at ang nagbibigay ng kalugdan at nagbababa ng kanilulugdan tayo ay ang Holy Spirit po. Sila po nagbibigay ng kagalingan po sa atin. Paano po mas madaling gumaling? Sasabi ko lagi sa pasyente, alisin ang puot sa puso at isip at matuto manalangin, lumapit sa Panginoon. Yun po lagi sinasabi. Lagi ko sinasabi sa pasyente, hindi po ako nagpagaling sa inyo. Si God ang nagpagaling sa inyo, hindi po ako. Ako po'y daluin lang at daanan lang po at para makatawag sa kanila at upang mabahagi sa inyo ang mga salita na ganito na kailangan natin manalangin, magpasalamat sa Ama. Sabi ko nga po lagi sa kanila, hindi nyo kailangan magpasalamat sa akin. Sa taas ang pagpapasalamat. Yun lang po, napakasimple mga kagimat. No? Simpleng bagay lang po yan na lahat po ng bagay ay hindi po tao ang gumagawa ng kanilulugdan. Diyos Ama po talaga ang bibigay ng kalugdan talaga dyan. Kung nagkaroon lang po ng pagkakataon na kami naging albularyo at nag-aral din kami kung paano kami mas madali makatawag sa Diyos Ama. Kaya lagi namin sinasabi sa mga pasyente, matuto kayong manalangin. Alisin niyo puot sa puso at isip mo. Kasi po, lagi ko sinasabi, lalo yung mga ibang pabalik, nagbabalik-balik. Meron kasi nabalik sa akin, no? Pag bumalik yung ako, kasi tiningnan na naman ako nung pasyente, nung kumulong sa akin, yung kapitbahay ko, yung kaibigan ko. Tiningnan na naman ako, nagkaroon na naman, masakit na magad yung likod ko. Ganun agad sila. No, kinokonsoling ko po yan.
Meron kasi kayong puot sa puso. Ayun po yung tinatawag natin na masamang espiritu nasa loob ng katawan natin. Yung puot natin, yung galit natin. No, hindi lang po sa gamutan yan sa pag-aaral ng mundo spiritual pagka hindi ka napagbigyan. Sample, ito lang sa akin na lang sample. Nag-chat kayo. Dahil sinasabi ko dito na walang mag-chat sa akin ng aral sa spiritual, walang tanungan, walang aurahan. Ngayon, ginagawa nyo, nag-chat pa rin kayo sa akin, Hepe, paanong basa nito? Hepe, ano ito? Hepe, isang gamit to. Anong oras yun to? Di ba? Like sinasabi ko nga po, sa dami po nag-chat sa akin, hindi ko kayo may entertain. Ngayon po, susupladuhan ko kayo dyan. Sinabi ko sa video ko na huwag kayong magkano sa akin. Ngayon, gagawin nyo, magtatanim kayong galit sa akin. Kasi nga po, sinupladuhan ko kayo. Pero kung naunawaan nyo, pinapaliwanag sa video na huwag kayong mag-chat sa akin ng aral. Magtanong kayo dito sa comment, gagawa natin para ng video para mas mali yung paliwanag. Ayun po, magtatanong po, nagkakaroon po kayo ng puot sa puso, nagkakaroon kayo ng masamang espiritu sa loob ng katawan nyo. Yun pinapaliwanag sa pasyente. Yung masamang espiritu nakabaon sa puso nyo, tatanggalin po natin yan. Papalitan natin mabuting espiritu. Dahil yan po ay nasa Bible, sinabi Yesu Kristo, tanggalin ang masamang espiritu sa katawan ng tao at palitan ng mabuting espiritu upang hindi na manahan ang masamang espiritu sa katawan ng tao pagka minanahan ng mabuting espiritu. Iyon po lagi pinapaliwanag din sa pasyente. Sa pasyente yung mga dapat i-counseling na masyado malalim ang puot sa puso. Pinapaliwanag ko po yan. Tanggalin nyo ang masamang espiritu kasi walang kagalingan sa inyo. Opo, yun po, pag tinanggal nyo, siyempre, ang pagpapalit ng mabuting espiritu, yung pagtawag natin sa Ama, pananalangin, yung po maging mabuting espiritu, tapos kalimutan natin, patawarin lahat na nagkasala po sa atin. Siya rin pagpapatawad ng Ama sa atin. Di ba po? Yun po, no? Sana nakatulong kay Kuya, no? Paalala ko lang po, wala pong mag-chat sa akin ng mga tanungan po. Comment lang po kayo, gagawa natin ng paraan. Hanggat kaya natin, pahintay lang po mga 2 to 3 days hanggang 1 week po bago ma-upload yung video nyo. At least kahit pa paano nakapila po sa dami po natin. Sana po maunawaan nyo. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.